Ang pangunahing ideya ngayon ay itanong kung maaari nating baguhin ang ating buhay at kung maaari tayong gumawa. Ako ay maglalabas ng isang lihim. Naglaan ako ng 40 taon ng aking buhay sa pagsusumikap na makarating sa susunod na hakbang, sa mga sumusunod pa. Ako ay isang doktor, kaya't ako ay labis na organisado. Pumapasok tayo sa paaralan, gumagawa ng ating takdang aralin, at hindi tayo lumalabas sa landas. Ang mga magulang ko ay nag-alay ng lahat para sa akin. Ito ang klasikong kwento kung bakit ako naging doktor. Ito ay dahil ang mga magulang ko ay nagnanais na maging ako'y doktor, at natatandaan ko yon. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng titulong doktor sa aking pangalan ay tanda na ako ay nagtagumpay. Kaya't sige, ginawa ko ito. Narito ako, sa silid na ito. Mas mukha pang bata kaysa sa akin ang lalaki na nag-alay ng lahat para sa akin upang makapag-aral. At alam nyo ba? Ayaw ko sa eskwela. Natatandaan ko, noong ako'y mag-a-apply para sa pagpasok sa eskwela, ito'y malinaw. Kung pipiliin ko ang medisina, ito ay hindi kukulang sa 7 taon. At kung pipiliin ko ang dentistry, ako ay magiging doktor pa rin, at iyon lamang ay 5 taon. Tinanong ko siya kung iyon ay katanggap-tanggap. Magiging doktor ka pa rin. Ito ay isang mabuting kasunduan. Dahil ginawa ko ito, maaari kong sabihin sa inyo na may lubos akong respeto para sa lahat ng may titulong doktor, sapagkat kailangan mong paghirapan ang mga titulong iyon araw-araw. Kaya't narito ako, 40 taon pagkatapos, nakuha ko na ang mga titulo at tanong ko sa sarili, ano na ngayon? Mayroon na akong kotse, mayroon na akong aso, mayroon na akong bahay, at may isang babae pa na pumayag na magpakasal sa akin. Ano na ngayon? Inalalayan ko pa ang sarili ko. Pinagtulayan ko pa ang aking mga limitasyon, upang malaman kung ano ang nasa kabila ng horizonte. Kaya't narito ang aking tunay na kwento. Para sa mga kilala ako ay isang kaunti lamang ang bait. Laging may bagong ideya sa aking isipan. Itinatag ko ang isang kumpanya upang gawing mas makatao ang larangan ng dentistry. Ito ay ang aking paraan ng pagbibigay-pugay sa larangan na nagbigay sa akin ng posisyon at titulong ito. Sa loob ng 20 taon, para sa kaligayahan ng aking mga magulang, ako ay mayroong proud na mayroong tanda ng doktor. At sa kasalukuyan, patuloy ko pa rin itong iniuwi. Ngunit ngayon ay oras na para sa akin na magpatuloy sa iba. Lubos kong pinasasalamatan ang dentistry para sa pagtanggap na bukas para sa akin. Hindi ako nararapat na maging doktor, ngunit ang larangang ito ay nag-abot sa akin ng kamay. Ako ay nakamit bilang isang doktor sapagkat ang importante sa akin ay ang makipag-ugnayan sa aking mga pasyente. Sa kanilang mga pagsusuri, ang aking mga pasyente ay nag-aalaga sa akin. Ang stress, depresyon, suicidal na kaisipan, lahat ng pinagdadaanan ng isang dentista ay aking pinagdaanan. Ako ay napagtagumpayan ito. Aking mga pasyente ay nag-alaga sa akin. Sa mga oras na yon, nagkaroon ako ng maraming mga kaibigan, mga kahangahangang tao. Kung magiging bukas ka, nakakamangha kung ilang mga tao ang maaari mong makilala. Isa sa kanila ay isang eksperto sa pagsusuri. Alam niyo ba ang mga alagang hayop ng pelos? Kung natutunan mong ituring sila na mga pangit, siya ang dapat sisihin. Habang kami ay nagtatake ng alak, sinabi niya sa akin, alam mo ba, ang dentistry ay ang larangang may pinakamataas na rate ng depresyon. Oh, iyon ay may saysay sa akin. Tingnan mo ang sarili mo, hindi mo gusto ang ginagawa mo, ngunit hindi ka malungkot. Paano mo ginagawa yon? Mayroon kang isang espesyal dito, isang bagay na aking ginawa sa aking buhay na pinahintulutan akong labanan ang depresyon na yon, ang kadiliman na yon, ang kakulangan. Kaya't itinatag ko ang isang kumpanya na tinatawag na DEX upang gawing makatao ang pangangalaga, upang ilagay ka sa gitna ng pangangalaga. Sila ang aking mga sponsor, ito ang aking kumpanya, at binigyan nila ako ng 2 minuto para sa talumpati na ito. Bakit natin ayaw ng lahat ang pumunta sa dentista? Ito ay dahil sa ating oras ay ginugol natin sa loob ng isang operating room. Ngunit ang dentistry ay higit sa operasyon, ito ay tungkol sa relasyon, koneksyon, at tiwala. Kaya't kami ay nagtangkang kumbinsihin ang mga partners at investors na mayroon kaming mas mahusay na ideya, isang paraan upang baguhin ang dentistry. Tumugon sila sa akin at binigyan nila ako ng pondo. Kasama ang kanilang tulong, nagawa namin ang tulay patungo sa dentistry ng bukas, isang makataong dentistry. Ngayon, may kasiyahan akong inihahayag sa inyo ang unang DEX Complex. Ito ay nagmamay-ari ng ika-negatibo, 5 palapag at komersyal na antas ng gusali na ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa bagong teknolohiya, kundi tungkol sa pagkakaroon ng koneksyon ng pasyente at ng kanilang kupunan ng mga profesional. Sa paglaan ng oras na magkaroon ng koneksyon sa pagitan ng isang dentista at ng kanilang pasyente, kami ay naglalagay ng pasensya at pangmatagalan na relasyon. Ito ang susi sa tagumpay. Nagkaroon kami ng tapang na itayo ang pangarap na ito, ngunit ngayon, kami ay kailangan na itong benta. Ako ay nasa isang napakahigpit na kategorya. Hindi nyo alam ang mga ito. Kaya't samantalang ako ay nagtatangkang magligtas ng buhay, ang mga taong ito ay nakatingin sa akin, natatakot, at tinatanong ang sarili, ano ba itong pinaglalaban ko? Ako ba'y baliw?
Sila ay nagsusuffer, ngunit ang huling bagay na nais nila ay sirain ang kanilang kalakaran. Sa oras na yon, inilaan ko ang lahat ng aking 40 taon na paggawa, kalasidad, karanasan sa proyektong ito. Kung ito ay mabibigo, ito na ang katapusan para sa akin. Kailangan kong lumabas at kumbinsihin ang mga katrabaho ko na ako ay may solusyon sa isang problema na kanilang iniiwasan, isang problema na kanilang tinatakpan. Paano ko sila mapapalapit at mapapaintindi sa kanila na ang kanilang ginagawa ay masama para sa kanila? Bakit tayo susubukan ng mga tao na makinig sa akin? Ano nga ba ang DEX? Natatandaan ko, ako ay nakatagpo ng maraming mga eksperto. Lahat ay may mahabang listahan ng mga bagay na dapat gawin at isinasamang ito ng napakalaking halaga. Kaya't ang tanging pagpipilian na mayroon ako ay ang gumastos ng malaking halaga upang subukan kumbinsihin ang iba o gamitin ang sarili kong boses. Kumbaga, wala akong milyon na hinihingi nila para sa DEX. Sa pagiging bukas ay nakilala ko ang isang lubos na original at out-of-the-box na producer. Kami ay nagkaibigan agad. Iniabot ko sa kanya ang aking hamon. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Hey, mayroon akong solusyon sa problema mo. Sinusubukan mong magbenta." Ayaw ng mga tao nito. Sa halip na magbenta, mas mainam sigurong ibahagi ang iyong karanasan bilang isang negosyante at makipag-ugnay sa isang ibang antas sa ibang pampublikong manonood. Kalimutan mo ang mga dentist, hindi kanila pakinggan ng ganito. Dapat mong kausapin ang mga taong katulad mo, ang mga nagtatangkang magligtas, baguhin ang mundo, ang mga nauuhaw na mag-iba. Pinakinggan ko siya at sinabi sa aking sarili, oo, iyan ay magagawa ko. Kinailangan niyang maghintay ng isang buwan bago siya bumalik sa akin at sabihin, magsisimula ka sa Nobyembre sa Toronto. Nobyembre, okay. Toronto, ito ay sa Ingles. Mas magaling na ang aking Ingles ngayon. Ako ay isinilang na Frances. Pero okay, gagawin ko ang aking makakaya. Iyon palang hindi lahat. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Isang bagay pa. Matututunan kang magsalita matapos kay Michelle Obama, ang dating unang ginang ng Amerika. Ito ay hindi isang biro, ipinakita niya sa akin ang mga kasunduan na kasalukuyang ginagawa. Kilala niyo ako, hindi ako ang uri ng taong kumakalimot sa kanyang pangako. Alam niya iyon. Tiningnan niya ako habang nakangiti. Siya ay labis na nasisiyahan. Kumuha ka na ng beer, kaibigan ko, naniniwala ako sa iyo. Ako ay naston, sobrang takot. Siya, nagkakatuwa sa aking mga nadarama. Kaibigan, ibinigay niya sa akin ang isang payo. Kung gusto mo ng aking tulong, pumunta sa web, tingnan ang mga TED Talks videos at isulat ang 2 o 3 kwento tungkol sa iyong karera. Sasabihin ko sa iyo kung alin ang pinakamagaling. Alam niyo ba? Hindi ko alam kung ano ang TED Talk. Trabaho, kain, uwi, at tulog, yun lang ang ginagawa ko. Pero si Michelle Obama ay nagdulot sa akin ng malalim na takot, kaya't noong gabing yon, bumalik ako sa bahay, naghanap sa YouTube, at naghahanap ng mga TED Talks. Ako ay naglaan ng oras na makinig sa mga talumpati na nakakatulog na halos. Pagkatapos, natagpuan ko ang isang nakaka-inspire na TED Talk mula kay Admiral William Craven, kung nais mong baguhin ang mundo, simulan sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong higaan. Inubos ko ang video na yon, paikot-ikot. Hindi ito isang TED Talk, ito ay mas maganda pa. Ang mga salita ay inspirasyon, ang tono, ang musika, parang ito'y direktang nagmula sa Hollywood. Sa ganitong paraan, ako ay nagsimulang magsulat. Sa takot na baka bumalik si Michelle Obama, ako ay nagsulat ng 21 TED Talk sa loob ng 2 linggo. Ako ay bumalik sa aking kaibigang producer, at tinanong siya, ano, alin ang gusto mo? Hindi siya makapaniwala sa aking mga mata. Nagsulat ako ng 21 TED Talk. Ako ay nagsulat ng aking unang libro sa loob ng 2 linggo. Tiningnan niya ako, may kaunting kaba, may masamang balita ako, sa Nobyembre sa Toronto, magkakaroon tayo ng isang kaganapan, ngunit hindi makakadalo si Michelle Obama. Magkakasabay ito sa Thanksgiving ng Amerika. Pero huwag kang mag-alala, nakapag-sign up na kami para sa Paris. Ito ay mas malaki pa, ito ay sa Pebrero, at maaari mo itong gawin sa Pranses pa. Kailangan kong sabihin sa inyo, na hindi ko inaasahan yon. Tiningnan ko ang aking mga talumpati, at pagkatapos, paumanhin sa aking salita, ngunit naunawaan ko na ang aking pinagdadaanan. Para sa mga kilala at hindi ako kilala, mayroon akong nakaraan. Ako ay lubos na nakikiisa. Hindi ako isang halal, ngunit ang aking impluwensyang pampolitika ay malaki. Alam din ito ng aking kaibigang producer. Tiningnan niya ako, alam mo ang naghihintay sa iyo habang tinitingnan ang script at pag-ikot pabalik sa akin. Natatandaan ko ang salita na lumabas sa aking bibig, tabarnak. Wala akong ibang pagpipilian. Sa pagtingin ko sa aking libro sa Ingles, alam ko ang aking kinahinatnan. Ang pagkilala at pasasalamat ay mahalaga sa akin. Hindi ko nais na maging isa sa mga dayuhang sumusukat pagkatapos ay bumalik sa mga taong nandito. Ako ay may obligasyon na isalin ito sa Pranses upang ialay ang karangalan sa lipunan na tumanggap sa akin. Iyon ang ginawa ko. Pinaghirapan kong ulitin ang aking unang libro sa Pranses.
Ang 25,000 na mga salita ay naging 35,000. Maaari kong sabihin sa inyo na nauunawaan ko ngayon ng mabuti ang mga pagkakaiba at pagkakaiba ng Pranses at Ingles. 2 linggo at 6 na oras mamamalagi, natapos ko ang aking ikalawang libro sa Pranses. Ako ay nagawa ko na ang aking bahagi. At alam niyo ba? Hindi rin dumating si Michelle Obama sa Paris. Sa puntong ito, wala na akong pake. Sa pagsusulat, ako ay bumabangon ng ilang oras ng maaga sa umaga. Ipinanatili ko ang gawin na ito. Ako ay nagsimulang magsulat tungkol sa liderato, personal na pag-unlad, at filosofiya. Sa kasalukuyan, ako ay bumubuo ng kasaysayan ng sangkatauhan sa bawat bagong libro, isang kabanata sa bawat pagkakataon. Isang salita pagkatapos ng isa, ako ay umangat sa kaalaman, prestigyo, at pandaigdigang impluensya. Sa loob ng 6 na taon, ako ay tumakbo ng mga marathon ng sprints. Natuklasan ko ang mga kapangyarihan na hindi ko kailanman inakala. Ako ay nag-usap na may mga pangulo, mga tagapagtatag, mga negosyante, mga ministro, mga tagapagtanaw, mga doktor, at maging mga dating pinuno ng bansa. Ako ay nananatiling simpleng ako, isang tao na nagnanais gumawa ng pagkakaiba. Ako ay lubos na mapagkumbaba at nagpapasalamat. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil ako ay bukas, dahil ako ay nagsabi ng oo. Ito ang aking kwento, ito ang kapangyarihan ng oo. At ang aking kwento ay hindi pa natatapos. Ako ay si Dear Buck, malugod kaming inaanyayahan sa Alphas. Ang lahat ay nag-uumpisa sa isang oo.